So hindi naman halata na ang ating damit ay past episode din. Same day edit. Ay, same day edit sa kasal yun. Grabe. Same day, shoot. Shoot. Kasi wala lang. Dahil marami kaming ginagawa. At dahil marami kaming ginagawa, welcome kayo dito sa The Tara Podcast. I'm Jamie. I'm John. So yun nga, pag-usapan natin travel, real adulting. Pero right now, gusto ko pag-usapan itong sa threads. Mm-hmm. Travel kasi, no? Travel episode. So gusto kong pag-usapan yung medyo trending ngayon. Yung Uniqlo. Uniqlo pants. Yung Oo, bumili ganun. may bumili. Okay. Pero hindi ko na i-dig deeper na kutsain man or sinong kutsain, no? Kung sino yung mali or whatsoever. Kaya ko lang nabanggit yung Uniqlo. Kasi yung sister company nun, GU, yeah, isa yun sa mga pinakamaganda nating or pinakagusto nating pag-shoppingan. Favorite ko yun, shoppingan. Tsaka, ang daming, basta every time na pupunta dun, may naka-sale eh. So, punta ako dun sa sale rack. Yeah, As ako ripot. Affordable talaga yung mga damit nun. Yes. Tapos kung tayo pupunta sa Japan, yun talaga yung halos na hinanap natin. Marami tayong GU na damit sa totoo. Actually, totoo eh. Parang lahat yata ng aking, most of the t-shirts right now is GU. Yes. Diba? Tapos, pero recently, ang binili nating puff jacket, Uniqlo. Mas okay talaga. So, kaya guys, if ever, no, may Uniqlo kayo, GU, okay lang yan. Pagyabang nyo yan kasi talagang quality. Pag treat natin na sa achievement ay subjective. Oo, tama. So, dahil nabuo mo tong gusto mong pag-usapan, dahil sa threads na yon na tinutukoy niya as achievement na nakabili na siya ng Uniqlo pants, which is good for you, Very yes. good. At ang masama lang nangyari is may mga bitter na comments na parang nag-i-achievement yan, blah blah blah. Basta parang raining on her parade yung dating. Huwag niyong pansinin yun. If you feel like achievement, bumili sa GU, Uniqlo, Muji, or whatever, or kahit local shops natin dito, wala namang masama, go. I-flex nyo yan. Tama, i-flex nyo. So, kaya right now, mag-flex naman tayo. Sige. mag-flex kami pala buong episode. Buong episode ng mga pinagyayabang namin. Hindi pinagyayabang. Kumbaga, mga gusto natin i-shopping no, pag nasa Japan. Kasi guys, kung ngayon lang kayo nandito sa ating podcast, mahilig kami mag-Japan. Kung i-follow nyo lalo yung Jamimoy Vlogs. Or ako, usually, lagi kami nag-Japan because that is one of our favorite countries talaga to travel. Yes. Pero don't worry, no, lagi nagta-travel din kami locally. Oo naman. Kasi recently nasa Baler tayo. Ewan ko pag lumabas tong episode kung nasan tayo. Basta nagle-local travel din naman. Pero yun, nag-international travel tayo maliban sa Japan. Like may papunta tayo. Nabanggit mo na sa last episode, magbabali tayo. Okay. Diba? Pati Korea, sinabi mo na yun. Hindi naman natin sinabi kailan eh. Yun. So, basta, pero yun balik sa Japan. Sa Japan, isa sa mga gusto namin talaga doon mag-shopping. Dati, parang tataka ako, bakit ganun, no? Yung nakikita kong budget nila sa shopping, ang lalaki or something. Kasi alam ko, usually 5,000 pesos lang ang budget natin sa shopping eh. Actually, hindi natin binabudget. Laging parang, yun yung nagiging, pag tinignan mo na yung total ng nagastos, laging parang nagre-range lang sa 5 to 10 ang nasa shopping natin total. Pero recently, nung tinitin ko yung past travel natin, lumalagpas na ng 10 eh. May binibili ka kasi na gamot. Ayun nga. Ay, gabi. Nasisi pa ngayon ng gamot to. Pero syempre, yun nga, ibibida ko rin yun. So, meron kasi akong binibiling para sa hair grower. Or? Yan. Yan o. Yan, tumubo na, di ba? Nakasombrero ako kasi oily hair ko ngayon, pero may tubo-tubo na yan. So, yun lang. No? Back to GU. Ano ba? So, hindi. Ibibida ko yung mga favorite ko yung shopping. Yung sige nga. Hair grower. Yan. Ikaw pa talaga. Mas marami kasi na shopping sa akin. No? Dati kasi hindi talaga ako nag-shopping eh. No? Kasi ikaw eh. Ikaw kasi. Ako kasi nisi. Kumbaga, inintroduce mo ko yan sa mga gandang at mura. No, like yung GU. Sige, bago tayo pumunta sa Donkey GU. Grabe kasi, if I'm not mistaken, nakakabili tayo ng 999 yen na damit na maganda quality. Ano ka ba? May 390 nga ako nabibili dun eh. Napakanipis to ngayon eh. Ay, hindi T-shirt talaga. Nakasale eh. 390 yen. Magkano lang yun in peso? Convert pero yung 999 yan na nabili ko na sweater, yun eh, makapal yun. Ang ganda eh. Oo. Pati yung
t-shirt na binibili na makapal? Basta to generalize or to cut the story short, nakabili tayo ng sobrang mura sa GU kasi naka-sale. Oo, usually At sale. maganda naman yung quality. 999 yan guys 400 pesos or less. Yeah. Grabe. So mura yun. Yung 390 yan is 100 pesos, 150. So nakakabili ka na ng ganun. Yes. Parang same ng mga local brand pero mas mga nasa Shopee, mga nasa quality. Shopee na hindi masyadong quality. So yun talaga yung pinaka-shoppingan natin, Gio. Pero ang gusto ko rin na i-point out yung Second Street. Mga thrift. Mga thrift stores in general, hindi lang grabe. Second Street. Kasi may Book Off pa, Buzz Store, ayun yung tatlong favorite. Pero guys, kung magsha-shopping kayo ng Second Street, I highly suggest sa Kansai region. Osaka, pinaka gusto ko talagang shoppingan yun. Sa Osaka, yung mga Second Street. Doon tayo nakabili ng magagandang, yung sa'yo, Levi's. Lahat, mga no? Levi's mo. Lahat Ayun, ng pero Levi's. not for everyone yung thrift store. Kasi either second hand yun nandun or unused naman pero hindi brand new. Kasi pag sinabing brand new, yung talagang bagong labas sa main store or sa mga malls, 'di ba? Siguro ito yung mga hindi nagamit. Tapos, Or hindi na benta. hindi na benta, yes. Kasi, o kaya naman, hindi nagamit nung first owner, binenta niya sa Second Street. Kasi makikita mo minsan may mga tag. May mga tag yun. Unused nga siya. Pero hindi as brand new. Pero meron din talaga, dun parang brand new. When I say parang brand new kasi makikita mo na doon pa yung niya eh. Yes, yun yung sinasabi ko. Pero hindi siya masasabing brand new kasi ni-research ko yun. Hindi siya matatawag as brand new kasi hindi siya released directly from the brand. Okay. Hindi rin siya from the mall. Hindi siya ganon. Parang ganito na lang. Ang first owner nun yung mall. So kapag binigay nila sa Second Street, although hindi pa siya gamit, may tag price pa and all, hindi siya hindi siya matatawag na brand new. Pero yun nga, may mga hindi pa gamit na damit doon. Unlike sa ukay, usually dito sa atin, pag sinabing ukay, second hand yun, di ba? Yun. So yun, dun sa mga thrift store ng Japan, merong mga like new and unused. Pero meron ding mga used, mga second hand talaga. So yun yung sinasabi kong hindi for everyone kasi ayaw nung iba na, ayaw ng second hand na gamit. Gusto ko bago, ganun. Okay lang yun, yeah. Iba-iba lang tayong perspective. Pero kung gusto niyo ng mga thrift, kasi go there. Ang dami din kasi mga, actually, sa mga reels ko or sa reels mo yata dati, parang medyo may traction ng mga thrift. Nagva-viral. Nagva-viral talaga nag-post ako ng thrifting ng damit. Di pa nga luxury yung tini-thrift ko. Unlike, di ba, merong ibang, yun yung damit lang talaga. Tapos ang dami maglalike. Kasi, ibig sabihin, may crowd or may fan ang pagti-thrift. Yeah. Parang sa iba is sustainable pa nga daw. Mas sustainable yun than parang bibili lagi ng bago. Kasi doon ako nakakuha ng mga Levi's na mura eh. Quality pa. Quality 999 yen, pati 1999 yen. So that is around 400 to 800 pesos. Yung mga nabili kong 3 pantalon doon. Na original Levi's. Original yun. Kasi sa Japan bawal counterfeit eh. Yeah. Bawal talaga. Pero, di ko alam kung may nakakalusot. Di naman natin malalaman. Siguro kung may makakalusot yun sa mga thrift store na kumbaga, hindi part nung parang, may regulation sila may ng regulation. parang, ito mga authentic ang mga binibenta dito. Na check yun. Parang certified na panay authentic lang. Yeah. Anyway, sige. Tapos na tayo sa thrift store. Ano pa? Meron ka pa mabibigay na usually favorite natin shoppingan sa Japan na mabibigay na tips. Pasalubong syempre. Pasalubong from? Sa mga donkey, drugstore, grocery. Yun ang hindi masyadong pinamimilihan yung grocery. Pero actually, ang dami doon na pwedeng bilhin na mura. Tapos yung donkey, actually nung una natin, mahilig tayo mag-donkey, pero alam nating mas mahal siya kaysa sa mga drugstores. Pero pinipili natin si Donkey kasi may mga additional discounts naman. So parang mangyayari mura din. At saka kasi, total. Ang maganda sa Donkey, halos nandyan na lahat eh. Hindi ka na palipat-lipat ng drugstores kasi nga halos lahat ng kailangan mo is nandun na. So ngayon, kung hindi yun yung priority nyo, lipat kayo sa drugstores. Mas mura or very competitive na yung price nila. Tapos meron na rin yung mga additional 10% off, 3% off pag may na-reach ka na certain amount. Tapos yung bago kong reel, malamang lumang reel na yun pag lumabas itong video na to, yung misa sa mga Facebook nila, may mga coupon doon.
na pwede nyong i-redeem. Additional 3 to 5%. Malaking bagay yun, guys. Diba? Ang sarap mamili din drugstores nila. Tapos yung mga drugstores nila or pharmacies, hindi naman siya panay gamot eh. Hindi. May pagkain na rin, may mga snacks nga, or inumin na pwede mo na ring isama sa pampasalubong, tapos pwede mo siyang mabili as tax-free. Tapos yun. Isa nga, mas maganda rin talaga yung yung mga malalaking drugstore kaysa sa Donkey. Dahil doon sa may mga pharmacy or may mga gamot na part eh. Unlike kasi sa Donkey, mayroon siyang may mga gamot din doon, pero konti lang, hindi ganun kaganda or ka-extensive ng mga drugstore. True. Kasi doon ako nabili nung sa Boko. Sa drugstores, no? Sa drugstore. Nga, wala sa Donkey. Pati yung binili nating gamot na for cold. Clogged nose. Pati yung sa clogged nose, doon ko rin nabili yun. Pharmacy nga. Sa pharmacy na pag tinignan mo, pag lumibot-libot ka doon, may chocolate din, may kumbaga halo-halo na rin siya talaga. At tax-free. Yes. Yun lang, pagdating sa grocery naman, mas mura. Oo. Pero hindi tax-free, usually. Pero alam ko may mga grocery na tax-free. Even may convenience store or 7-Eleven na tax-free. Meron nga. But mostly hindi sila tax-free. Pero mas mura. So parang ganun din ang dating. So hindi ka nga naka-tax-free dito. Pero halos lahat ng price nila naman is mas mura kaysa Donkey, mas mura kaysa pharmacy. Hindi, pwede nga si grocery. At ang mas maganda sa grocery, for me, on my opinion, yung mga local products, halos nandoon. Yung mga sausawan, yung... kasi syempre talagang dun namimili locals ng pagkain nila eh. Unlike sa Donkey or sa ibang mga drugstore, parang yung kung ano yung trend. Oo nga no. Ganda ng observation mo dun So, kung ano yung uso, yun yung meron sa mga Donkey and pharmacies. Usually. Usually, yung matatawag nating pangpasalubong. Yung pangpasalubong. Hindi yung parang normal na binibili halos ng mga locals. Which is, ako lang parang may mga hinahanap na rin kasi ng mga local brand eh. Like yung Ponzo sauce. Yung lemon na extract. Isa pa yun. Wala nga yun sa mga pharmacy and So, maganda pa rin isali sa rotation ng mga must visit na shopping. Na shoppingan yung grocery or supermarket. At isa pa pala, yung mga murang chocolate pati candies na pwedeng yung ipampasalubong na parang pwedeng may hiwalay lang sa wrapper. Naka-individually pack. Sa grocery yun. Sa grocery talaga. Tsaka yung mga KitKat doon mas mura eh. Kaya maganda rin yun sa grocery. Isama nyo sa rotation nyo. At isa pa na hindi masyado pinapansin ng karamihan. Caldi Farm. Okay. Ano matatawag kay Caldi Farm? Grocery din ba siya? Para siyang grocery na hindi. Kumbaga, sa atin para siyang, may ko-compare ko doon? Watsons? Hindi Watson. Pagkain siya eh. Pero ang meron kay Caldi, mga iba-ibang bansa eh. Mayroon siyang mga international sauce, food. Nakakita nga ako doon ng dried mango ng Cebu. Nakita ko nga yan. Iba-iba doon. Pero kasi ang gusto ko doon, meron siyang parang derivation ng international na ginawang Japanese. For example, yung Tabasco. Tas meron silang Tabasco made in Japan. Japanese version yun. For example, doon ko lang siya nakita. Okay. So yun yung flavor ni Caldi. Tsaka syempre ma-coffee siya. Yun. Coffee. Ang daming masasarap na coffee beans doon. Tsaka medyo mura. For me, kumbaga, lumelevel na siya sa presyo na nabibili ko sa Lazada or something. Maganda yung Caldi Farm. Try nyo yun, guys. Meron pa ako. Dami ko. Ba't wala akong maisip na? Kasi nga, ako nag-shopping. Sige, lang. Sa Tokyo, pumunta kayo sa Ueno. Oo nga naman. Ang tawag may nakita lang ako sa threads eh. Tinawag niyang Divisoria ng Japan. Totoo. Ako naman tawag doon Quiapo ng Japan eh. Pero kasi nga, pag pumunta ka doon, Tianggian talaga, parang tianggian. Pero sabi nila, wala daw counterfeit. Mukha lang. Kasi mukha talagang tianggi. Yung parang tabi-tabi lang, naka-display lang yung mga sapatos dyan, walang box. Tapos, damit, nakasampay lang din. Diba? Parang tianggi talaga as in. Doon, mura nga doon mamili. Mura. Kaya ako nabanggit yun kasi doon ako nakabili ng murang kape, murang beans, na talagang locally roasted ba yun or something. Ngayon, kung magsusuot-suot kayo doon, nandun din yung mga iba't ibang mga drugstore,
may donkey doon na medyo kompleto rin. Mga nagbebenta rin ng luggage, Ayun, bags. doon pa tayo nakabili ng luggage o sa Asaksa? Asaksa. Pero may isa rin yata sa Ueno, 2 na nabili natin. Ay, oo, isa doon. Pero actually, hindi ganun katibay. Hindi matibay yung mga luggage doon. Pero mura na. Kumbaga, pwede na siya. Pang temporary mo na, kuwari na over baggage ka, bili ka doon for 5,000 yen. Pag nasira naman yun, i-reimburse naman yun ni Cebupak eh. Nangyari sa atin yun. Nasira yung isang luggage na binili namin sa Asaksa. Hindi ko maalala kung Asaksa o Ueno. Basta yung mga ganung klase ng luggage sa Japan na low quality. Nabasag ni Cebupak pag uwi natin ng NAIA. Nireport natin agad. Ayun. Yung guys i-report nyo agad. So alam ko shopping episode to pero bigyan ko kayo yung tip kasi may... kasi nangyari sa atin eh. Di lang nangyari sa atin. Mayroong na nakita sa threads yung nanakawan. So kaya pala naghihingi sila ng reimburse or something. Hindi nila agad di-report. Yun lang. Talagang dapat pag may nangyari sa luggage nyo, feeling nyo hindi nyo kasalanan or baka kasalanan ng airline, i-report nyo agad sa airline kasi katulad nga nun, yung sa amin nabasag. Kitang-kita kasi agad Ni-report natin agad sa Cebupak, humingi ng gumawa ng report, blah blah blah, pinicturean, ganyan. Tapos, same night, naka-receive tayo ng email na ina-acknowledge namin yung report nyo, ganyan-ganyan. And then 2 days after, ni-reimburse or binayaran nila kung magkano yung binili namin sa luggage. Although mura lang yun, baka kaya mas mabilis, I don't know. 2,000 pesos ba yun? 2,500? Ganun lang siya kamura. Na-receive namin yung buong 2,500. Yeah. So, yung nasira naming luggage is naibalik naman sa amin yung pinambili nun. Wala na dito, no? Wala na. Sira. Butas talaga siya eh. Kasi nabasag eh. Tapos, syempre, tingnan namin kung merong, parang quick check tayo, no? Ba may nawalang gamit or something. So, dapat ganon. Be vigilant pa rin. Alam ko, di naman kasalanan yung nakita ko sa threads na nawalan siya ng gamit kasi nanakawan siya, di niya chinek. Alam ko, hindi niya kasalanan yan. Pero as much as possible, be vigilant para ma-report agad. Yun. So, balik tayo sa shopping, ha? Okay? So, nabagit ko lang parang yan. Wala nang maisip. Bayan? Ano ba yan? Ano? Punta ka na lang Akihabara. Yung mga gashapon? Oo, yung mga anime, kung mahilig kayo sa anime, at Nakano Broadway. Isa yun. Pag mga gusto nyo ng mga trinkets, mga laruan, collectibles. Yung collectibles. Tapos, pangregalo, mga ganun. Marami doon sa Akihabara. Kahit nasabihin na medyo overrated na si Akihabara. Pero nandun pa rin talaga halos lahat ng mga ganun eh. Tapos kung gusto nyo na maraming tindahan in one place. Tapos para marami kayong choices. Makasalanan sa akin yung lugar na yun. Ayoko pupunta doon eh. Yung gachapon? Oo, basta sa Akihabara parang hinihila ako ng gachapon o kaya ng mga murang mga figurine. Ayoko doon, guys. Nakakapikon. Tapos minsan may murang bala. Na pumunta doon. Oo nga. Tapos kung medyo na-overrated kayo, punta kayo ng Nakano, Broadway. So, nandun yung mas mura pang mga collectibles, ha? Pero kung mga gachapon, parang wala masyado. Kahit saan na actually yung gachapon, kalat naman sa Japan. Pero kung sasadyain nyo, yun nga, collectibles should be Akihabara and Nakano, Broadway. Yeah. Ay, ito, isa pa. Rami kong tip bigla. Ano? Kung, namimiss yung ramen, usually yung mga sikat na ramen shop like Ichiran, Shinshin, Ippudo, yung mga instant ramen nila, bilhin nyo. Either sa shop or minsan sa mga grocery. Meron na sa grocery. Pero yung mas maganda rin sa shop eh. Mas quality yun eh. Iba yung packaging pag sa grocery. Talaga ba? May iba pa? Okay. Alam ko, nung titignan ko dati yung sa Shinshin, iba yung nandun sa mismong... Baka mas mahal kasi yun. Mas mahal yun, actually. Iba pa yun eh. Yung binili natin, yung grocery, talaga, yung display list. Parang instant noodle, sarap no? Okay. Grabe. Pag na-miss yung mga ramen sa Japan, bili kayo ng mga instant ramen. Hindi yung Nissin Cup Noodles, yung mismong... Yung product nung mismong restaurant chain na yun. Like Ichiran nga, meron yan. Hindi ko lang alam kung yung ibang mga ramen shop meron. Kasi ikaw pinapadala ka ng box eh. Iba pa yun. Ito, may naisip ako. Sa Konbini, kahit na Konbini is medyo mahal, di ba? May masaspatan kayo dyan na naka-sale. Even mga pastries. Di ba? May $50. 50 yen off, 100 yen off. May kita nyo yun. May sticker. Pag may nakita kayong sticker na yun, ibig sabihin, hindi pa siya expired don't worry. Malapit lang. Diyan ka lang. Probably. Mas malapit-lapit na yung expiration date niya kaysa dun sa mga bagong
deliver siguro. So yun, naka-sale na yun. So kung i-consume nyo naman within that date, edi bilhin nyo yun para mas makatipid. Tapos, kami, so convenience store pa rin, go. kung nagsha-shopping kami, ewan ko kung gagayahin nyo kami. Mahilig kami mag-shopping ng drinks. Actually, alam mo, magastos yun eh. Magastos sa Ang lagi. bigat ng drinks eh. So, ang mura nga natin nabili. Na-realize ko kasi in-edit ko yung vlog. Ilalabas yun mamaya. So, pag nalabas tong video na to, nailabas ko na yung shopping or grocery vlog natin. Nandun yung presyo nun. So, bumili tayo ng mga drinks na mura nga sa grocery, pero ang mahal naman ng baggage natin nasa 1.3. Additional. Parang ang mahal din ng drinks sa Kasi atin. yung 1.5 liter na favorite ko yung Kirin Lemon, ang katumbas niya mga less than 60 pesos. Pero 1.5 kilogram na agad yun, grabe. Binili ko 3 kilogram, sayang, di ba? 3 kilogram agad para sa 20 kilogram na baggage na binili mo na worth 1.3. So, di ko alam pag kinompute mo kung magkano talaga yung presyo nung binili mong yun kasi i-add mo pa yung binayaran mo sa baggage. Wag natin kumpitin, basta mahal. Pero yun nga, kung mamimiss mo yung Japan, kaya din kasi kami bumili noon. Dahil gusto talaga natin yung drink eh. Gusto natin yung drink, tsaka medyo matagal tayong di babalik ilang months bago, Grabe, months lang no? Grabe, yabang. Joke lang. Basta kung ma-justify naman ng sarili mo na talagang gusto mo yung drink na yun iuwi, edi go. Go lang. Mas mura pa rin. Tama pa rin yung tip na yun na sa grocery nyo bilhin kasi mas mura doon. Mas mura yun. Kasi kumbaga, for context guys, yung maliit na inumin versus yung 1.5, halos magkasing presyo lang. 500 ml, no? Oo. Versus 1.5. Konti lang difference ng price nila. Oo, siguro dahil sa Feeling plastic. Parang mano sila sa plastic. Wala silang, hindi sila nag-base sa dami ng laman. Kung hindi dun sa pag-produce ng plastic or yung lalagyan nun. Kaya ang konti lang nung difference. So observation lang na. Comment nyo comment nyo kung tama yun or mali kasi di rin namin alam. Kasi halos ba't pareho yun, no? And, dito, compare nyo lang dito sa atin. Yung Coke mismo, mga 20. Oo. Mismo nga ba yun? Or I don't know, yung binili natin. 20. 1.5. Mga nasa 60 bigla. 60 or 70 na. Ang layo, di ba? Diba? Sa Japan, halos magkasing presyo yung Coke sakto, pati yung Coke 1.5. Yun. Punta kayo sa Japan para makita nyo. Parang wala na. Okay na. Wala na akong maisip. Wala na maisip? Na medyo maganda or lagi nating recommended shopping? Mga 3 coins. Ayun, 3 coins. Muji. Daiso pa rin, no? 100 yen lang, no? Ang dami pwedeng bilhin doon na 110 kasi may tax. 110 yen, pero mura pa rin yun Mura. Tapos sobrang daming pwedeng magamit pang bahay, pang lahat na. Kompleto na halos doon. So, yun. Kaysa mag-Lazada kayo, Shopee, kung nasa Japan na rin naman kayo, mag-Daiso na lang kayo, halos ganun din yung mga... Pero actually, ang binibili ko doon, maliliit lang din. Kasi pag bumili ako ng malaking Daiso na product, kunyari lang, basin. Kunyari lang. Ang laki ng space niya nakakainin sa luggage. So, yung mga drink, maliliit lang din. Pero ang sarap mamili doon, promise. Promise? Wow. Kaso lang, dahil nga medyo mura, baka di nyo namamalayan, ang dami nyo na palang nabili. Ganun yung effect. Yung 3 coins naman, parang gitna siya ng Daiso and Muji. So, 300 yen usually yung mga products doon. May mas mahal, pero yun yung basic. 330 yen pag may tax. So, kaya ako siya nasabing gitna ng Daiso and Muji. Kasi yung Daiso, di ba, 110 yen. Tas talagang medyo sakto lang itsura. Si Muji naman, mas mahal na aesthetic. Si Daiso, aesthetic na sakto lang yung presyo. Ay, sorry. Si 3 coins. Nalito ako. Si 3 coins yung parang Muji na aesthetic pero malapit yung presyo kay Daiso. Nalito na yung... Okay na. Naiintindihan niyo. Maintindihan nila. Magagaling kaya mga listeners natin. Tama. So, last na lang. Sapatos. ABC Mart? ABC Mart or marami. Pero yun, kung bibili kayo ng sapatos sa Japan, mas mura siya. For me, nung tinitin ako, like Onitsuka. In general, doon na kayo bumili ng sapatos. Pero ang problema, walang pang basketball halos. Di ko alam bakit. Oo nga, no. Parang bihira nga natin makita. And walking shoes, ganon. Pero gadget, ako hindi ako pabor na bumili sa Japan. Kasi minsan naka-region lock or halos same lang yung presyo. Yun. Wag na doon, guys. Diniscourage bumili doon. Tsaka baka kasi pag nag-custom pa,
baka ma-detect pa, magbayad pa kayo ng custom tax. Ano? Kaya I highly suggest, chill lang kayo sa mga gadgets pag sa ibang bansa. Ewan ko lang kung mag-aakyabara kayo, maraming second hand na mura doon. Baka pwede nyo sabihin na hindi siya brand new, kaya pwede makaiwas sa sa custom tax sa Pinas. Alam mo yan sa Pinas maraming mga tax dito diba? Tax. Yan. Travel tax pa nga lang yung pag-alis. Yeah, syempre guys, marami pa kami i-recommend sa iba't ibang bansa na pupuntahan namin. So right now, Pati local. Japan, pati local. Please lang, follow, no? Kung marami kayong nalaman dito na pag-shoppingan, no, please comment, no? Mga konting comment nyo is highly appreciated, whether sa YouTube or Spotify. Yung mga suggestions nyo rin, nagre-respond naman kami agad dyan. At mali mo, yung mga masuggest nyo, puntahan namin, no? At ma-shoutout pa namin kayo. Or yung masuggest nyong topic para sa podcast natin, di ba? So, yun. Thank you sa mga nakikinig kahit konti pa lang kayo. Dyan lang kayo. Dyan lang kayo. Sana madagdagan pa tayo. And yun, gamitin yung mga codes namin para makatipid kayo sa mga travels nyo. Para marami pa kayong magiging pang-shopping. Wow! Tama. God! Thank you so much. Bye! Bye!